Siguro sa ating pong paglilingkod sa Panginoon ay matagal-tagal na rin tayo na naglilingkod, and dito natin makikita how great is our God in our life. Kung gaano siya kabuti, kadakila, kung gaano siya kahabag, full of grace, ika nga, na we claim all His promises, an unmerited favor from God that we experience in our life. Ang mensahe po ng ating pag-aaralan ngayong umagang ito ay nakasaad in Deuteronomy chapter 10 verse 12. And let me read this passage from the Word of God. And now, Israel, what does the Lord your God ask of you, but to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and all your with soul. all your soul. Let the Lord be blessed upon reading upon His Word. Sabi po sa Tagalog, Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh o nais ng Diyos sa ating mga buhay? Ang gusto lamang niya ay igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya. At ito pa matindi, paglingkuran ninyo siya ng buong puso at kaluluwa. Tayo po'y manalangin, Lord, we declare your glory upon this place, Father, in Jesus' name, that your word, O God, will be a healing, will be a saving grace into their lives. Let the mighty moving of the Holy Spirit flow upon this place. Your tremendous power surround this place, and let you capture all the hearts of men to incline their ear to hear your word, because your word is power to change lives. It's a power to save lives. It's a power to go in victory in the name of Jesus. Lord, salamat po. Pinupura namin ang katagumpayan mo habang pinag-aaralan namin ang iyong salita. Hayaan mo mataas ka. Let your name be glorified and your servant be decreased, O Lord, upon declaring your word. Let your name be exalted, O God, upon this place. In Jesus' name we pray. Amen. May pagtutuunan po tayo ng pag-aaralan ngayong umagang ito, sapagkat ito po yung naisin. This is God asking for us to do. Una, higit, igalang mo ang ating Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, at ang sabi doon, serve the Lord your God. Paglingkuran mo siya ng buong puso with all your heart and with all your soul. Ito po'y napakahalaga bilang mga Kristiyano, bilang tao, bilang bayan ng Diyos na naglilingkod sa Kanya, na lagi natin siyang igalang, sundin at paglingkuran habang tayo po'y nabubuhay. Matutunghayan po natin sa talatang ito na naroon po yung tunay na paglilingkod na hinahanap ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sa umaga pong ito this morning, we will try to do na alamin po yung pag-aralan natin to study about serving God. It's very important that we know the right perspective in serving the Lord. Kasi maraming tao mali ang pananaw pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Marami po ang tao nagtataka, bakit ba yung mga born again na yan? Parang hindi napapagod ng paglilingkod. Lagi na lang may Bible, especially in the Philippines. Lagi na lang may Bible study. One time I experienced in the mountain, I go after my work in company, I'm a Bible teacher, go to the mountain and share the word of God there, and until 12 midnight,
Because there's a lot of barangay there. I pick up one by one Bible teacher there and send him home safely before I go back to my own house. Ganun katindi yung paglilingkod meron po sa Pilipinas. Kahit may mga trabaho tayo, even though you have your own job in secular world, but still you have the time to serve the Lord with gladness. Amen. Amen. Marami kasi nagtatanong, ano ba yung mga born again na yan? Lagi na lang may online service, Wednesday, Friday, meron pang mga donbats, araw-araw. Ano ba yan? Hindi na ba napapagod ang mga taong ito ng paglilingkod sa atin pong Panginoon? Ang matindi nito, pagkakapirahan ba yan? I will join in your church if there is a money involved. Maraming tao, the wrong conception in serving the Lord. They will move, they will go through to share the Word of God because of money. Pero pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ikaw ang nagbibigay. Hello. May mga bagay po na di naunawaan ng maraming tao when it comes to serving the Lord. Sabi nga, masarap na mahirap ang maglingkod sa Panginoon. Are you agree that? Amen. Pero sabi nga, mas nagiging makabuluhan ang buhay mo kapag ikaw ay may pinaglilingkuran ng Diyos. Amen. And it's really true. Bakit po nasasabi? One time, me and my sister wife, Pastora Mariceta, at the end of the day, talk to each other, how to come the whole day. So a lot of trials, a lot of things almost happening na hindi talagang nakakapagod. But still, ang masakit nito, we started Milo's Church in Batangas and I hand over to my wife and I'm still here working and serving the Lord here in Singapore. So, how much more yung gaano kalalaki yung paghihirap ng paglilingkod sa Pilipinas. And we are very thankful to the Lord. Bakit? Because God prepared everything for all of your needs. Amen. When it comes to the ministry of the Lord. Biglang dumating ang music team, biglang dumating yung pastors, biglang nagkaroon ng time si Bishop Robert na talagang matutukan tayo sa ministry ng Panginoon sa Batangas. And it's very grateful to the Lord na nakatayo ang Milo's Church Batangas by the help of God. Amen. Hallelujah. And it is a miracle. With all our strength, we cannot do everything. But this is the strength of God. Ito'y kalakasan ng Panginoon na magtuloy-tuloy tayo. Magdamayan tayo, magpalakasan tayo sa isa't isa. And this is the thing that God wants us to do. Amen. Mahirap po talaga. Pero sulit ang paglilingkod sa Panginoon. All what we need to do is to serve. Yun lang po. Hindi ko maubos isipin, may gawain na tayo sa Batangas habang narito po ako sa Singapore. And very long time pinag-favorite po natin with Reverend Grace, Pastora Grace, na magkaroon po tayo ng gawain sa Batangas, yung Don't Watch ministry na kanilang pinagbibilangan. And kung nangyari ito sa akin, na kahit ako narito, meron tayong gawain doon, mangyayari rin sa inyo. Amen. Amen. Sapagkat ang unang napagpala to catch all this kind of blessing is me, my family. When it comes to my father, to my brothers, sisters, my relatives, we have a church there that they can go together to serve the Lord in that place. Hello. Kahit ikaw lang nakakilala sa Panginoon, manampalataya ka, ipahayag ng iyong buong puso na si Jesus ang Panginoon ng buhay mo.
maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Amen? There's the power of God. Walang imposible sa Panginoon. But only what we can do is almost we go through in prayer. Magpaalala sa kanila. At makita sa buhay natin that we have God, na there's nabuhay ang Diyos. Ang pag-asa nating mga Kristiyano ay na kay Jesus. Kung tatanungin mo ang maraming reliyon, maraming founder of the religion, they now almost dead. But the founder of Christianism, which is our Lord Jesus Christ, until now is still alive. Kaya kung ang hahanapin mo yung kaligtasan, saan ka pupunta? Dun sa buhay. Bilang mga Kristiyano, kaya tayo ay may kalakasan ng loob magtuloy, mag-serve, because we have a loving God who is still alive. Amen. Jesus is alive. Hello? Buhay ang ating Diyos. They know when it comes to all of your needs. Alam ng Diyos. Kaya nais niya pagpalain ang buhay mo. Amen. Sa totoo lang, today, ang tulog ko lang po is 1 hour to prepare this sermon, this preaching. Then, sabi ko nga kay Rev Grace, Pastora, wala ka tulog kayo. I need prayer for strength. And that is the backbone of the ministry. Kaya tayo nakakatayo, kaya ka nariyan, may nag-pray na sa'yo. Amen. Kaya tayo tumatatag, may nananalangin lagi din sa atin. And when it comes to serving, hindi lang tayo pakabig. Kailangan manalangin tayo para sa iba. We work together for our Lord Jesus Christ, serve together to exalt His name. Kaya yung laging dalangin ng puso ko, sabi ko nga, Lord, I serve you with all my heart, with all my soul, because of who you are, because of what you have done in my life, because of what you can do in my life. I will put my trust in you. Amen. Sabi nga ng isang awitin, kayo na po, O Diyos, ang bahala. Wala akong lakas. May kahinaan ako. But if you are still na nasa buhay ko, kaya kong harapin ang hamon ng buhay. Hello? In the Bible, there is a command of God for us to serve. And do you know that we are designed to serve? Hindi ka lang basta naging tao. Nilikha ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya. We are all designed to serve Him. At ito po ang inyong tatandaan, tao lang ang naglilingkod sa Diyos. Hindi ang puno, hindi ang mga halaman, ang hayop. Saan ka nakakita na ito ang kabayo para magpuri sa Diyos? Wala. Tayo ang pinakamataas na uri ng pagkalikha ng Panginoon para sumamba sa Kanya at magpasalamat. Amen. Nilikhang kalarawan niya. Kawangis niya. And there is, the Bible itself says na magbigay tayo ng karangalan sa Kanya when it comes to serve Him. Sabi nga ng Isaiah chapter 43 verse 7, always, this is our yearly theme. Do you know that? I am created For His glory. for His glory. Kaya pala, nilikha tayo ng Diyos para sa Kanyang karangalan dahil sa paglilingkod natin sa Kanya, nabibigyan natin siya ng karangalan. Nabibigyan natin siya ng kaluwalhatian for all of His done in our life. Amen. Yun tayo. Nilikha tayo para magbigay ng karangalan sa ating Diyos. Nilikha tayo para sambahin siya ng may pasasalamat para sa ating mga
Why do we serve God? Yan po ang tanong. There is a question. Bakit nga ba kailangan nating maglingkod sa ating Diyos? Number one, we serve God because it satisfies our soul. It satisfies my soul. Bakit? Kasi tayo may kaluluwa na nauuhaw, nagugutom. Sabi nga ko, ang iyong physical na katawan, nagugutom. And every day, how many times you eat in one day? 3 times. 5 times. Parang Indian yan, 5-6 na. 3, 5, 6. How many times you eat? May midnight stock pa. May all together for glory pop-up popcorn. But how much more, the most important thing is your spiritual. Your soul need nourishment. Your soul need to feed. Bakit sabi po ng Matthew chapter 4 verse 4? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay yung sa tao, kundi sa bawat salitang nagpumutawi sa ating ng Diyos. bibig ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Kung may pagkain physical, may pagkain din pong spiritual. At yung spiritual ang dapat nangingibabaw. Bakit? Kasi pagka ang spiritual ay nanghina, daladala na ang katawan. Ako sa akong matulog. Pag mahina ang spiritual, dala ang katawan. Eh huwag ka. Dadating sa church, tutulugan ka lang, kaya ngayon pastor dapat tulog. Yun ang masakit. Kaya po sa ating paglilingkod sa Panginoon, yung pagod nating kaluluwa, sabi po ng Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me all you have heavenly laden. Come to me all you are weary and burdened, and I will give you rest. Rest for your soul." Sa bigat ng pagsubok ng buhay, sa daming pinagdadaanan sa buhay na hindi mo na hindi ka na makatayo, na hindi mo na, Lord, sinusubok ko lahat ng mga bagay nito, all of these worries, I cast all my cares to you, my God. All this burden, because for what I know, you will give me rest. Amen. The peace that the world cannot offer. Isang kapayapaang meron ka na wala na hindi kayang ibigay ng mundo. Yun ang pagkakaiba natin sa mga di-Kristiyano. Ang di-Kristiyano, pag nawala ng kapayapaan, nagpapakamatay. Especially in Singapore. Pag hindi na kinaya ang problema, tatalon na lang sa building. At yun na ang tunay na buhay na sinasabi na no. Even though we are full of worries in this world, but we found peace from our Lord Jesus Christ. Amen. That He can offer unto us. Amen? Kaya pag sinabi mong Kristiyano ka, kailangan may kapayapaan sa puso mo, bigayan ng ating Panginoon. Pag wala kang kapayapaan at huhumal-humal ka, ay malaki ang problema ng buhay mo. Baka wala si Kristo sa buhay mo. Ha? Kailangan may ngiti pa rin naman kahit pa paano. Yun. At saka nakakita ko yung tunay ng ngiti. Amen? You learn that God is the only one that can restore your soul. Bakit? Sabi na Psalms 23, "For the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He lay me down in green pastures, He lead beside me in quiet waters. He restores my soul." Amen? Palakpakan nga po natin natin. He is more than enough to satisfy our needs. Ang problema ng buhay, ang akalatan nila, ang anak nila, ang asawa nila, ang kanilang trabaho, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na magbibigay ng kasaganaan sa kanilang mga buhay. No! Only God can restore your soul. Sa Kanya natin matatagpuan yung tunay na kapayapaan. Eh bakit?
Naglingkod ka sa buong mong sambahayan, naglingkod ka sa asawa mo, iniwan ka. Naglingkod ka sa anak mo, hanggang sa nakatapos ng pag-aaral, tapos pagkaharap ang ibang tao, kung mura-murahin ka, kailangan na. Iba na ang buhay niya. Pag ang isang anak, ang isang asawa ay walang Kristo sa puso, walang tunay na paglilingkod sa Diyos, problema yan. Kaya nga hanggat maaari, magkaroon tayo ng gawain ng Panginoon, we have our own church to bring them all together, your whole family, to serve the Lord. Kasi sabi ni Joshua, as for me and my house, We will serve the Lord. I will serve the Lord. Gaano kasarap kasama ang ating pamilya sa paglilingkod sa Panginoon. This is our prayer. Hindi natin hawak ang kanilang buhay, but may karapatan tayong manalangin, lumapit sa Panginoon para ilapit ang kanilang buhay sa ating Diyos. Lahat tayo natututo, lahat tayo tinuturuan. Pero ang mahalaga, balik kang bumalik sa Panginoon. Nare-realize mo na may pagkakamali ka. When it comes to yung kwento ng dalawang alimugang anak, na-realize niya mali na pala yung ginawa niya, natauhan. Kaya minsan kailangan ligligin din ng kaunti, baka kulang sa liglig para matauhan. Lord, kailangan pala kita. Lord, kailangan kong bumalik sa sambahayan ko. Sapagkat doon sa sambahayan ko, mas safe, mas ligtas, mas pinahalagahan ako. Don't forget your family. Mahalaga po yan. Amen. Nagkakaseryosohan na tayo. Kasi po, kapag ang isang tao ay walang Diyos sa kanyang buhay, yung uhaw nilang kaluluwa, dapat ang hahanapin niya ang Diyos. Pero problema, iba. Ang uhaw nilang kaluluwa, ang hinahanap yung pleasure ng mundo. Nang akalata nila, ang tunay na buhay, the true richness of life is the world that can offer to you the pleasure. No. The real life in our spiritual life is your true life in Christ. Your soul. Bakit? Why it is very important that your soul bring it to Christ? He who wins soul is wise. Yan sabi po ng Bible. Bakit? Sapagkat even you conquer or you have all these things that the world can offer to you, without Jesus you are nothing. Even though you have the riches of this world, you are nothing without Christ. Only God can restore and satisfy your soul. Only God can satisfy all our needs when it comes na may pangangailangan ka sa buhay mo. Napakalaga po ito mga kapatid. Malalaman natin po ang kasiglahan ng iyong kaluluwa kapag ang naging lifestyle of your life, you will know that your soul will be satisfied when your lifestyle in your life is like reading the Bible, prayer, always asking the presence of God. It's true that this become your lifestyle, that means your soul will become satisfied. Your soul will come getting closer and closer to the Lord. Kailangan po, ang laging hinahanap natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glory your Father in heaven. It means you become the salt and light of this world. And it's very important. What is the use of salt kapag nawala na yung panlasa? And you cannot enclose the light
in one room that cannot spread all together in the whole area. The light must be shown up. It means your good deeds so that they glorify our Father. Let your light shine. Minuwanag naman tayo. Kailangan mas lalo pang lumiwanag para makita po ng marami. Amen. Why we do need to serve God? Number 2, we serve God because it is an act of gratitude. Yan po sinasabi natin kanina. Bakit tayo may Holy Communion? Nagpapasalamat tayo. May pagkilos tayong ipadama sa Diyos ang buong pagpapasalamat sa Kanya. Naglilingkod tayo sa Kanya dahil pinahalagahan natin ang Kanyang katapatan, ang Kanyang faithfulness, ang Kanyang grace, ang Kanyang biyaya, ang Kanyang pag-ibig sa atin. Gusto natin ipadama sa Diyos ang taos-pusong pasasalamat sa Kanya at i-alay ang ating buhay sa Kanya. Gratitude means the attitude of appreciation and thankfulness for the goods and benefits that we receive. Gratitude means the attitude of appreciation and thankfulness for the goods and benefits that we receive. Nagpapasalamat ka sa mga bagay na na-receive mo na. Kaya nga sabi, kulang ang ating salita para magbigay ng pasalamat sa ating Panginoon. Kulang ang mga bagay na dapat natin gawing paglilingkod. Kulang yung oras natin. Kaya nga, pag binibigyan ka ng gawain, binibigyan ka ng paglilingkod sa Panginoon, accept it. Dahil kulang yan. Kulang na kulang paglilingkod sa Panginoon. Ang iba, dami-dami na may binibigyan kayo ni pastor sa aking trabaho. Halos kang lulugay-lugay ng buhok ko, nagkagulo-gulo ng kain-kulihan na hindi na ako makatulog. Maraming nagre-reklamo, pero in reality, in life, kulang. Kulang yung paglilingkod natin sa Panginoon para magpasalamat sa Kanya. Amen. Wala, iyakan niya. Nasigot na agad niya. Sabi nga, hoy, pastor ka pala ng MLC. May sulito ka ba dyan? Diba? But for your info, all of MLC pastors have no salary here in my Lord's church. But it is a pure service to the Lord. Amen. Gaya nga po na lagi ko sinasabi sa inyo, na narinig ninyo sa akin, bago pa lang tumayo ako sa kalagitnaan ito. Bayad na. Bayad na ako ng Panginoon. Amen. Hello! Kasi hindi mo maunahan ng Diyos sa pagbibigay ng pagpapala. Kung dito, when it comes to this world, you asking for salary, i-raise up yung salary mo. Isang Panginoon, pag nakita yung totoong paglilingkod mo, walang isang salita. Amen. Iaangat agad ng Lord ang salary mo. Totoo. Dahil ang Diyos hindi mauubusan ng pagpapala. Yes. Kaya kailangan handa rin tayong hindi maubusan ng pagpapalo. Dahil kailangan matuto tayo sa maraming bagay. Amen. Ang paglilingkod sa Panginoon ay masarap na? Wow! Pila-pila. Parang marami nakaka-relate dahil, Lord, totoo pa talaga yung paglilingkod ko dito. Saan ba ako naglilingkod? Sa tao o sa Diyos? Bakit ganito mga pag-ugali ng mga tao? Ay. That's life. Hayaan mo ang Diyos ang pumalo sa kanila. Amen. Alam niyo po ba ang problema ng paglilingkod? Marami kasing tao gusto ay pakabil.
Ano po yung pakabing? Gagalaw lamang o maglilingkod sa Diyos kung sa Batangas ay may mahihita. Alam niyo ba yung mahihita? Ha? Kung sa Batangas ay may magagalan siya. Ewan ko po kung narinig niyo sa Batangas lang ata yung mahihita. Ibig sabihin, Benefit. ayun, may mga benefits. Kaya maraming tao kung maglilingkod lang kapag may pera. Ay, walang pagkakaperahan din, ayaw ko. Ayaw kong sumunod. No. Serving God, you must pay the price for yourself. There is a difference between secular serving and biblical serving. Sabi nga po, secular serving is always seeking recognition. Matanyak ka, makilala ka, hanggang sa bandang dulo nakita, ang dami mo palang mga tinakaw na sasakyan, lakas ng loob, mga luxury cars, ang dami. Tapos kayo hinakot-hakot na dahil hindi pala iyo yan. Pasikat ka sa sarili mo, matanyag ka, akala mo naglilingkod ka, pero hindi. Hello, yan ang secular, matanyag. But when it comes to biblical serving, you seek God's glory. Ang Diyos ang mataas sa buhay ko. Ang Diyos ang maparangalan sa buhay ko, hindi ako. Let you God more of me and less of me. Less of me and more of you. Hello. Yan po ang tunay na paglilingkod. Ang tunay na paglilingkod when it comes to secular serving, pick and choosy. Namimili kung saan maglilingkod. Naku, hindi kaya ng powers ko yan. Ayaw ko diyan. Maghuhugas ng pinggan. No. Masisira ang aking mga mahahabang kokonod. No. Pick and choose. Ano yan? Juicy. Kailangan ang paglilingkod, walang pinipili. Kung ano yung needs ng church, available ka. Amen. You are, tinatawag dun na flexible. May dumating na bagong bisita, anong gagawin mo? Welcome. Sama-sama naman dumating. Naku, parang mataas pa sa akin ang rambo nito Naku, parang, no. There's a need of church that we must show to serve. Kung anong pangangailangan, kailangan handa ka. Kung baga ang kilay mo ipababa, minsan, kailangan pantayin mo naman, o kaya sobrang taas, ipantay natin. Ang paglilingkod, hindi pick and choosy. Na namimili. Kailangan flexible. Kaya, ewan ko, wala ho akong talagang ministry. Ang isang pinakamahirap na ginawa ko talaga when it comes to ministry, yung umawit sa kalagitnaan. Talagang ibang klaseng training ang pinagagawa sa amin ni Bishop June na magpaawit to become a worship leader. But I like it. I'm so happy kapag pumipiyok na. Hallelujah. But it's a real life na talaga ma-experience natin ang ganung mga bagay. Kaya tayo ay dapat nahanda sa mga iba't ibang gawain. We are a body of Christ. Amen. There is no one-man show in serving the Lord. Kailangan magtulungan, magdamay. Kung talagang tinawag ka sa pag-awit, ay Pastor, bakit ako ang aawit dyan? Hindi naman linya ko yan. But, because I am flexible to serve the Lord, I try to do my best to serve God. Amen. Ay, huwag naman yung tatawan. Huwag nag-worship. It's a pure service. Out of grateful heart to serve the Lord. Amen. Sabi nga, ang taong palaging nakatingin o nakatuon sa kanyang sarili ay hindi matutong magpasalamat sa ating Diyos. Dahil ang tinitingnan niya sarili lamang niya lagi. Parang ako magaling dito. Ako ang maraming pera dito.
Ako, I am what I am. Di ba? Ay, what the- Ako ng ako, yun ang delikado. Akuin mo ang pagpapalo ng Diyos. Sa totoo lang, naalala ko po yung isang kwento. Meron pong isang section, a group of around 50 plus students. And nagkaroon po ng birthday party sa school. So, may invited na mga teacher. So, nag-house po ng party. So, lahat naroon po sila sa isang room. And that room, siyempre, birthday party. Ano pa unang nakikita natin pag may birthday party? Balloon. Diba? May cake. May spaghetti. Meron misham, pusham. Ha? Nalusyam. And when it comes to, nagkaroon po sila ng party, yung balloon, so sabi po ng mga teacher, okay, you get one balloon and then put your name on it. So kung siya ay si Kulas, Kulas. Yung isa ay si Benedicto. Perfecto. So lahat nilagyan nila. Si Marivic, Maricon, Marites, Marina. Maria. Lahat sinulat nila. Maricon. Sinulat nila. And then, ang sabi ng teacher, oh, okay, once you done, all together, you put your name on that balloon, you can go outside first. And then, after all the students go outside and left, then stay waiting for the instruction of the teachers. Then all the teachers, sige, guluhin natin ang lahat ng balloon yan. So they scramble, they mix together all the balloon. And then when the mix up all together, then then the teacher tell the student, oh, okay, come all together inside and pick your balloon with your name. Anong nangyari? Nagkagulo? Hindi maintindihan. Ano ba ang pangalan ko? Akala ko Kulas. Ba't ngayon naging perfecto? Mali ang nadadampot. So, anong ginawa ng teacher? Okay. Okay, you take one balloon because you know each other. Give this balloon name to the person. Ibigay mo yan sa mismong pangalan ng tao na nakapangalan dyan. So lahat, nag-pick up ng tigigisang balon. Ay, si Kulas. Uy, si Kulas! Nabukas ang kamay. Kilala ko na yan. So punta siya doon. Ibinigay niya yung balon. What is the essence of the story? If you are always thinking for yourself, you cannot go farther in serving God. But if you take one thing to serve others, you can go forward. Amen. Kasi hindi na ikaw eh. Ay, ano pala, sige, ibibigay ko sa kanya. You're offering something to someone. Because this is not yours. Amen. And what is yours, someone will bring it back to you again. Amen. And that is life. Sharing, caring, Caring, getting sharing. together, jalan-jalan. Magtulungan po tayo sa paglilingkod. para sa- Amen. Amen. Ay, hindi po ba tayo sa pinag-uusapan natin ngayon? Amen. Ha? Caring is sharing. Sharing is caring. Alam niyo po, ang masakit na sinasabi ng Bible when it comes to the story. We have one story in the Bible when it comes to yung 10 kitongin na pinagaling ng ating Panginoon. Nakasal po yan in Matthew chapter sa Revelation. Matthew chapter 17 verses 12 to 18. When you have time, you read your Bible when it comes to this story.
At sa 10 kitawing ito, na pinagpala na ng Diyos, ilan ang bumalik? Isa. Alam natin kung isa. Only one giving praise, giving thanks to the Lord. Yes. When it comes to healing, and the other 9, where? Pinahanap ng Diyos. Pinagaling ko na sila lahat. Silang bumalik. Pero sila nga nagbumalik at nagpasalamat. One only come back to the Lord, offering something and serving God. His worship, His praise, and thanksgiving. Mm. In the reality in life, kakonte, very small amount, very small portion of people who really give thanks to the Lord. At huwag mangyari po ito sa ating mga buhay. Binilis ka na ng Panginoon, magpasalamat ka. Amen. The worst thing in life is only they realize, only they can come to the Lord when there is a storm in life. Only they offer prayers to their family, to themselves. When there is a problem, there is a lot of worriness in life. Only they can remember and they ask God to help. But during the time of blessing, you are happy together, jalan-jalan everywhere. And you did not realize there is a God who will bless you. Amen. Don't forget the Lord. Kung makakalimutan siya, sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng pagpapala para sa ating mga buhay. Amen. Amen. Hallelujah. It's very small exhortations, but a lot of things, reality in life that is happening now. Number 3, lastly, we serve God because it's not about us. It's Jesus. Because it's about Jesus. Jesus. It's about Jesus who gave His life to us. That's why we have Holy Communion, to remember always all the things that God has done into our lives. All the things that Jesus Christ has done in the cross of the Calvary, who shed their blood, who shed His blood unto us for the remissions of our sin, the forgiveness of our sin, and when He died and rose again, for you and for me to have eternal life. And that is our God. Sabi nga ng Bible, ang Diyos nabuhay bilang isang alipin. Hindi lang alipin, servant. Hello. For you and for me to have a fullness of life. In Romans chapter 10 verse 10, that I may come to this world so that all my sheep ay mabigyan ko ng isang buhay na ganap at siya. Hindi na parito ang ating Panginoon para paglingkuran, but to serve. And that is the biblical principle which is our Lord Jesus Christ left unto us. Sabi po ng Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel. This gospel is about Jesus, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile, for all the people of this world. For those who will believe to the gospel, which I preach, which is about Jesus. Sabi nga, tanging kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa sino ng langit ang kanilang pangalan na binigay ng Ama, na sukat ikaligtas ng bawat isa sa atin. Only the name of Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, can save, can rescue. Hello. Meron pa po kasing isang kwento na meron po kasing isang mangingisda na napapunta sa kalagitnaan ng karagatan. Ay, hindi po yan seaman, si brother ay seaman po yan.
Nasa bakasyon po siya ngayon. At sa kalagitnaan ng karagatan, humampas ang napakalakas na alon hanggang nawasak ang kanyang bangka. At ang problema nito, lulutang-lutang na siya sa dagat. They asking for help. They asking someone who can rescue him. And during the time, his mindset, his thinking, there is no hope at all. No one can help me. But suddenly, meron pong dumating na helicopter. May nag-rescue sa kanya. Sa kahabag-habag niyang kalagayan, sa walang pag-asang sitwasyon ng kanyang buhay. Alam niyo po yung biglang iniligtas siya. May napakalaking dampuhan pating na lumabas na gusto lamunin siya. Pero na-rescue. And this is the same in our lives. Sa ating buhay ng bawat isa, may nag-rescue ng iyong kaluluwa Amen. para ikaw at ako ay maligtas. It's a gospel of Christ that we believe. That's why we are not ashamed to serve God, to preach the word of the Lord. Huwag na tayong mahiya ng paglilingkod sa Kanya. Huwag na tayong mahiya na mag-serve sa ating pong Panginoon. Dahil lagi ang ating Diyos na buhay para tayo ay Kanya ingatan po at gawin. Tayo po'y tumayo sa oras na ito.